natin greatly blessed, extremely blessed, highly favored, deeply loved. Sabi natin, thank God I am your child. I cannot be denied. In my life is well. Okay, mas malakas dyan. Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. In the presence of God. Nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Sige, palapakan natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, lagi natin tandaan na ang buhay natin ay sabi nga, people will not open their Bible. People are always looking sa buhay ng mga Kristiyano on how we live. Tagalogin natin, ang mga tao, hindi ko sila nagbubukas ng Biblia, hindi sila nagbabasa ng Biblia, pero binabasa nila ang buhay ng mga Kristiyano. Kung paano tayo nabubuhay sa mundong ibabaw na ito. Amen? Ngayon mga kapatid, sasantayan po ang ating pong series about the attributes of God, characteristics of God, and tinatawag po natin mga kapatid na traits of God. At para malaman po ninyo, sabi nga ng Bible, in the Old Testament, praise God, was quoted in the book of Matthew. Sabi po doon mga kapatid na, be perfect just as your Father in heaven is perfect. Inaaral natin ang mga attributes ng Panginoon para po mamuhay tayong tulad sa Kanya. Inaaral natin na ang Diyos ay mabuti para tayo mamuhay ng mabuti. Tama po ba? Inaaral natin na ang Diyos ay banal para mamuhay tayo ng may kabanalan. Inaaral natin na ang Diyos ay matuwid para mamuhay tayo ng matuwid. Is that clear and loud, brethren in Christ? Hindi lamang po Word of God. Again, sabi ng Bible, be perfect kasi our God is perfect just as your Father in heaven is perfect. Kung ang Diyos ay ganap, dapat mamuhay tayo ng ganap. Kaya the more na nag-aaral tayo, bilhin mo nasa book 5 na po tayo. Anong nangyari sa book 1? 14 lessons. Book 2, 14 lessons. Book 3, 14 lessons. O book 4, 14 lessons. And we're now here in book 5. Another 14 lessons. Para bang nakakalungkot na paulit-ulit natin naririnig na ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay mapagmahal, at hindi tayo nakakapamuhay doon, mga kapatid. Hallelujah! I noticed, mga kapatid, na talagang grabe, kasi minsan pag bumibitaw ako dito ng salita, nagbubulungan yung marami na, sino nagsabi kay pastor? Hindi nyo ba alam na ang Diyos minsan nagbibigay ng tinatawag, ini-input sa aking kaisipan? Na magugulat kayo bakit lumalabas sa bibig ni pastor yan. Kasi ang Diyos gusto mangusap sa isipin na hindi naman magsasalita ang Diyos ng audible. Magsasalita siya sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Tama ba, mga kapatid? Hallelujah. Kasi minsan pinipersonan natin ang pastor, si pastor andyan na naman. Hindi ho. Bilang pastor, it is my responsibility to teach people. It is my responsibility to train people. Hallelujah. Kaya dapat natin maunawaan, mga kapatid, na the more we know the characteristics of God, the more we will be like Him. Yun po yung goal natin. Hallelujah. Bilang mo, ulitin ko, makaka-5 books na tayo, mga kapatid. Parang walang nangyari sa ibang kabataan na pinapractice pa rin yung mga bagay-bagay na hindi ka lugod-lugod kay Lord. Para bang binabaliwalan lang natin ang salita ng Diyos. Bibitaw ako ng mabigat na salita. Excuse me for the word. Pero nasa Bible po ito. Sabi po ni Jesus Christ, huwag mong ibigay ang perlas sa mga baboy. That is figurative. It seems parang hurting. Ang ibig sabihin ng mga kapatid, yung perlas is the word of the Lord. Because that is parable. At sino ang tinutukoy na baboy? Yung tinutukoy na baboy, ito yung mga tao na pilit mong pinagbabago, tinutulungan mo magbago at ayaw magbago. Kasi nakita ng baboy, paliguan mo ngayon, mamaya maglulumlum yan sa pusali. Maglulumlum yan sa putik. Ganyan
baboy. Kaya sabi ng Bible, never give the pearl doon po sa mga baboy. And I hope naman na wala naman ditong ugaling baboy, na para bang nakarinig na ng salita ng Diyos, nakarinig na ng mga pangangaral, and nothing happen, nothing effect sa buhay natin. And I hope so na every time and all the time na nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, yung parang sasabihin natin, may mababago sa buhay ko. Amen po ba? Hallelujah. So, sabi pa nga, from glory to glory is changing us. Hallelujah. Kaya dapat maunawaan natin, ulitin ko, I am emphasizing this, that the more we know the characteristics of God, dapat lalo tayong nabubuhay tulad ng ating Panginoon. Amen? Amen. Sabi pa nga, naririnig natin, sabi ni Apostles diyan, just as He is, so are we. Kung paano si Jesus lumakad sa mundong ibabaw nito, ganun tayo dapat mabuhay sa mundong ito. So we are Christ-like na tinatawag. Tama po ba? Talagin mo nga ang katabi mo, are you Christ-like? Sige, maganda ba yun? Are you Christ-like? Hallelujah. Talagang Christ-like ba, mga kapatid tayo? Kasi, again, ang dami na. Taon na yata binilang, Sister Joy, sa karakteristik ng Panginoon na yan. And I hope so, as what I said, dapat na may pagbabago sa ating mga buhay. Okay, basa tayo sa ating pong Deuteronomy 32:3 and 4. Hallelujah. Sabi po dito, for I will proclaim the name and presence of the Lord. Concede and ascribe greatness to our God. He is the rock, His word is perfect. For all His ways are law and justice, a God of faithfulness without breach or deviation, just as right is He. Sana yung verse na yan, nakikita na sa buhay natin. Tayo ay perfect, tayo mga kapatid ay faithful, tayo ay just. Dapat nakikita natin yan kasi the more the Lord is living in our hearts, the more now we will be like Him. Okay, let us review para hindi tayo masyadong umaba. Praise God. Part 1, siya ang Diyos na ating tagapamagitan. He is the God, our mediator in 1 Timothy 2:5. Part 2, siya ang Diyos na ating tagapatnugot. He is the God, our leader in Psalms 31:3. And part 3, siya ang Diyos na ating tagapagtanggol. He is the God, our advocate in 1 John 2:1. And part 4, siya ang Diyos na ating tagapanalangin. He is the God, our intercessor in Romans 8:34, and that was last Sunday. At ating po in-acronym, ang acronym na HBC, mga kapatid, He intercedes to harmonize with God's will. Pinapanalangin tayo para in accordance to the will of God ay mangyari sa atin, and then He intercedes to beg for God's will, and He intercedes to conform to God's will. Kaya mga kapatid, gusto ng Diyos mangyari ang kanyang kalooban. Again, what is the will of God? The will of God is good. The will of God is acceptable. The will of God is pleasable. So everything that is not good, everything that is not acceptable, everything that is not pleasable, those are not the will of the Lord. So madali lang malaman mo kung anong kalooban ng Diyos kasi lahat ng kalooban ng Diyos, ang nangyayaring mabuti sa iyo, kalooban ng Diyos, pero yung nangyayaring hindi maganda sa iyo is not the will of the Lord. Tama ba mga kapatid? Para maalam natin kasi baka sasabihin niya, well, ginusto ng Lord ito na mangyari, hindi ho. Lahat ng negative, hindi yan ginusto ng Lord. Anak ka niya, ayaw niya masaktan ka. Pero bakit minsan nasasaktan tayo? Because we do not walk to the will of the Lord. Kaya nga sabi ko nga, ang isang babae na laging, ang kanyang asawa kasi frustrated boxer, lagi siyang binuboksing, lagi siyang sinusuntok. Ngayon sasabihin niya ba, Lord, willing ko ang nagbigay, hindi si Lord magbibigay. Kasi pag si Lord magbigay ng asawa, mabait. Amen. Naintindihan niyo ba? Sabi ng Bible, ang mabait na asawa, galing sa Panginoon. Ang ngayon, ang salbahe, saan galing yung pastor? Ewan ko sa inyo kung saan nyo kinuha. Kasi ikaw ang pumili. Ikaw ang choice. Sabi nga, we have a lot of choices, pero that choice is yours.
Ikaw ang namimili, tapos ngayon, sasabihin mo, Lord, well na nga, nangyari ito kasi ginusto mo. Hindi. Ang lahat ng ginugusto ng Lord, mabubuti at maiinam. Is that clear and loud? Yung pagkakasakit mo, hindi yan kagustuhan ng Diyos. Pero yung maging malusog ka, maging mahabang yung buhay, kalooban yan ng Diyos. Amen? Now, madali na natin ma-identify, madali na natin ma-recognize if it is the will of the Lord or not. Tama ba? Amen. O ngayon, baka magtatanong kayo, Pastor, yung boyfriend ko ba, girlfriend ko ba, kalooban ba ng Diyos? You will know her or him dahil malalaman mo magiging mabait siya. Tama? Kasi ulitin ko, ang mabait na partner, mabait na asawa, galing sa Panginoon. Tama? Amen. Pero kung sinasalpay ka ng boyfriend mo, hindi ka nire-respeto, mag-question ka na. Kasi ang lalaki, mga kapatid, tanda po ninyo na may respeto, hindi ka gagalawin. Lagi niyong tandaan yan. Ang lalaki na nagtiting advance, praise God, hipo ng hipo kung saan-saan, halik ng halik kahit saan, walang respeto yan. Is that came from the Lord? Not, of course. Magpakatalino tayo. Kaya sabi ko nga nung nakaraan, di ba wala tayong pera basta may dignidad tayo? Kasi dignidad na nga lang may pagmamalaki natin eh. Wala nang pera, wala pang dignidad. Ano iharap mo? O tapos sasabihin nyo sa akin, si Pastor sobra makapagsalita. No, I'm talking the word of the Lord. Kasi sabi ng Bible, ang pangalan ay mainam kaysa kayamanan. Lagi yung tandaan. You will know kapag ang guy ay seryoso, kapag ang guy may respeto, dahil kahit yayain mo yan, alam nila ang tama. Amen? Parang tahimik kayo, nag-iisip na kayo, tutok. Kalubang ba kaya ni Lord siya? Kasi naano na ako eh, naibigay ko na eh. Yun ang mga problema. Actually mga kapatid, yan ang niluluhod ko kay Lord. Na mawala yung lust. Alam niyo po ba na spirit po yan? Alam niyo po ba na galing sa demonyo yan? Yung lust. Praise God. Kaya dapat maalis tayo, mga kapatid. Di ba, sabi ko nga sa inyo, si Bilhamon, kinikilala po yan ng prophet. Si Bilhamon, isearch nyo na lang kung sino si Bilhamon. Si Bilhamon nagkaroon ng crusade sa Lunita Grandstand at ang nag-host ay yung Jesus is Lord. Kasi malaki ang Jesus is Lord. And then, ang sinabi natin ni Bilhamon, huwag mong nyong patatayuin ang mga hindi karapat-dapat. Dahil pag pinatayo nyo hindi karapat-dapat, may laser ako, pag tinutukan ko yan, pababain nyo. Kasi kahit hindi nyo siya kilala, at hindi kayo kilala, dahil may pagka-propeta siya, nararamdaman niya kung sinong karapat-dapat. At ito na, mga kapatid, na andun na, punong-puno ang Lunita Grandstand, at may tumutugtog na mga musicians. Pagdating sa tugtugan, walang problema eh. Mga skilled eh, mga gifted eh, mga talented eh. Walang problema. May problema yung buhay. O maya-maya, tinutukan ang drummer ng laser. Pinababa. At ang sabi ni Bilhamon, hindi pa nagsasalita, namumuhay ka, may kalipin ka. Maya-maya, tinutukan ang bahista. Ganon din ang problema. Ano kaya kung nandito si Bilhamon at tutukan lahat ng mga laser na hindi karapat-dapat? Meron kayo matitira dito sa musicians? Kasi tayo, we can pretend eh. Madali na mag-pretend. Pastor, I'm alright. Pag tumutugtog ako, it seems parang okay ka, parang walang problema. Pagka umaawit ka, it seems parang nothing problem, no problem. Pero deep inside, may mga problema pala tayo, tama? May mga hidden, hindi lang mga hidden charges ang mayroon ngayon eh, hidden sin na tinatawag. So mga kapatid, tulad ng sinasabi ko, ang payo ni Pablo, kung hindi mo na matiis, mag-asawa ka. Kasi gusto naman ng Pablo na huwag talaga magkasala kasi yung sex outside marriage, malaking kasalanan yan. Kaya nga, against ako sa school eh, itinuturo sa school yung preventive.
Hindi dapat tinuturo sila kung paano hindi mabubuntis, paano hindi makabuntis. Hindi dapat ito lang tinuturo. Ang tinuturo nila dapat yung bunga. Na kapag ginawa nyo ito yung bunga. So they must know. Hindi yung preventive, gamit ka lang ng kondom. Ang mga kabataan talaga ay magkakaroon talaga sila ng lakas ng loob to have sex outside marriage because they were educated in such prevention. Pero kung ituro mo yung consequence, paniwala kayo mga kapatid, matatakot sila. Alam niyo po sa Bible, pag may sex outside marriage, madalas ang mga anak, mga sinto-sinto, mga buwang-buwang, may tama. May mga kapansanan. Kaya nakikita niyo sa panahon ngayon, may mga sinisilang na mga abnormal. Do you think, hindi bunga ng kasalanan yan? Bunga ng kasalanan yan. Are you in church? So, dapat matuwa kayo kapag ang pastor niyo nagtuturo ng righteous. Ako nagtuturo ako ng promises, pero nagtuturo ako ng tama. Hindi puro pangako. Kailangan natin ang buhay natin. Kaya again, mga kapatid, confirm the will of God. Gusto ng Diyos, i-inline ka sa kanyang kalooban. Kaya lang minsan nangyayari sa atin ang hindi magaganda because we do not walk on the will of the Lord. Tama? O sabihin mo sa katabi mo, whatever happened to you, pinili mo yan. Tama ba? Agree ba kayo doon? Huwag mo sasabihin, well, gusto ni Lord. Ako sasabihin ko sa inyo, nag-asawa ako, at kayo hindi kami, not in good condition kami, hindi si Lord na namili nun, ako ang namili. Kasalanan ko, pagkukulang ko. Nagmadala ako masyado, pero 30 ko ka na. Ano pang iisipin mo? Mahuhuli ka na sa biyayang wika. Kaya kahit bilhin mo, sinagot ako, nanligaw ako ilang araw lang, tapos sinagot ako kinabukasan, ilang buwan lang nagdaan ka sa lagat, without knowing each other. O nung mag-asawa kami, doon na nagkalabasan ang mga baho namin. Kaya sinasabi ko sa inyo, di ba, ayaw mo ulit-ulit, hindi naman ako nagkulang sa inyo. Okay lang, hindi mo naman kailangan ligawan ng isang babae para makilala, tama? Tama ba, Chi? Mali. Hindi mo kailangan ligawan ng isang babae para makilala. Pwede mo naman siyang maging kaibigan in 3 years just to know her or him. 2 years. Kasi mahirap yung makikipagrelasyon ka, nakilala mo pala siya ng mga kanyan niya, matsura pala yung ugali, o maghihiwalay kayo. O ngayon, ang record mo, ang history mo, maganda ba yun? Halimbawa si Mikaelo, may girlfriend 1, noong 1992, may girlfriend 93, iba-iba ang girlfriend. Is that good example? Hindi. Akala nyo lalaki yung maraming mga naging girlfriend? Hindi. Demonyo yun. Demonyo yun. Sasabihin ko sa inyo, ang matinong lalaki, stick to one. Lagi natin tandaan yan. Kaya dapat kayo mga babae, ako pinoproteksyon ako dito mga babae, ayaw magpaprotekte. Bakit sasabihin niya, pakialam ni pastor, kung gusto ko, o di sige, matulog ka dun sa lalaki. O ngayon, pag mabuntis-buntis ka, alam mo yung mga lalaki, iba yan. Aywan ko, iba ang aking pakiramdam kapag ang babae natutulog na sa bahay ng lalaki. Amen? O sabihin mo nga like, sa katabi mo, be perfect. Kaya natin ang Diyos, mamuhay tayo ng tama. Again, halimbawa si siya talaga hindi na mapigil. Hindi ko naman sila pipigilan eh. O lumapit sila, pastor, mag-uusap po kami ng parents ni Tin at saka parents ko, magkakasundo na po kami, kaya lang nasa minor edad kami, di magpirmahan para pagdating sa tamang edad, ikasal sila. O di at least okay, legal. Walang problema, makita mo kami ng mga tao, legal. Proud kami, taas loob kami. Wala naman kasi mag-asawa eh. Tama, gusto ko nga magsipag-asawa kayo eh, para wala nang problema eh. Hindi yung nababalita mo, boyfriend, girlfriend, nakikitulog kung gani-ganino. Amen? Nakakaintindihan tayo? Sabi mo nga sa katabi mo, be righteous. Ano ang pinupunto ko lang dito, maging righteous tayo. Again, mga kapatid,
gusto ng Diyos, ma-inline tayo sa kalooban ng Panginoon. Sabi mo nga, will of God. Will of God. Okay, so sabi po dito mga kapatid sa Hebrews. Ano lang po tayo, part 5. Umahaba na. Tapos after ng 5 po na yan, mag-shift na po tayo. Tatlo lang kasi ang grace. Ang grace is who He is. Nandito tayo sa attributes. Pangalawa, what He did, ang ginawa ng Panginoon, at who we are in Christ Jesus. Kaya papasok tayo on who we are. Praise God. Kasi maraming assuming Christian. Baka sinasabi mo, Krisyano ka. Ang isang Krisyano, iisa-isahin natin yon para maintindihan nyo na ito pala ang isang Krisyano. Kasi baka assuming tayo, tumutugtog ako, maawit ako, sumasayaw ako, Krisyano ako, hindi ko. Mayroon po yung certain characteristics na dapat natin makita. Okay, dito po tayo sa part 5. Siya ang Diyos na ating tagapangalaga. He is the God, our pastor. In Hebrews 13:20, sabi po dito, ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala, dandahan tayo, muling nagdala sa mga patay, which refers sa mga malayo kay Kristo, hiwalay kay Kristo, sa dakilang pastor ng mga tupa na sa pamamagitan ng dugong walang hanggang tipan sa makatwid bagay ang Panginoon nating Jesucristo. Now, may the God of peace, who is the author and the giver of peace, who brought again from among the dead our Lord Jesus Christ, that great shepherd, sabi nga po natin, great shepherd, of the sheep by the blood that sealed, ratified the everlasting agreement, covenant, or testament. So dito natin makikita na ang mga Krisyano pala was brought mula sa lugar ng kamatayan, dinala tayo sa lugar ng buhay. Yun po ang ibig sabihin. Kaya from darkness to light, from death to life. Ganun po, mayroong pagbabago. Hallelujah! So dito mga kapatid sa ating God's heart, sabi niya, we have everlasting covenant with the great shepherd. Mayroon tayong covenant, kasunduan. And then we have everlasting agreement. Kanina inaaral ko, ano pagkakaiba? Yung mga synonymous yan, covenant, agreement, testament. May pagkakaiba. Ang covenant ay tinatawag na parang kasunduan. Agreement, ito po yung parang inagrihan ng bawat isa. Yung gusto ko, gusto ko. Ang gusto mo, gusto ko. Agree. Di agree. And in testament, ito na po yung kasulatan na pinipirmahan na hindi dapat masira ito. Kaya mga kapatid, again, we have covenant, agreement, and testament with the great shepherd sa ating Panginoon. Kaya ba hindi ako nagpapatawag po senior pastor? Kasi ang senior, si Jesus. Siya po kasi ang great, siya ang dakila. Kaya kung makikita niyo po ako, ang lagay ko lang doon, lead pastor. Ako lang ang nagli-lead sa inyo. Hallelujah. Tama ba? Lead pastor. Kasi ang iba nagsasabi sa lang, head pastor. Sino bang head pastor niyo dyan sa church? Hindi po ako head dito kasi ang head si Jesus. Nagkakaintindihan tayo? So ako po, I'm just only a lead pastor. Nililid ko lang ang tupa ng Panginoon para po sa pamumuhay bilang isang Krisyano. Psalm 78:52. Ngunit kanyang pinayaon ang kanyang sariling bayan na parang mga tupa at pinagnubayan sila sa ilang na parang kawan. But God led His own people, which the Israelites people, forth like sheep and guided them with a shepherd's care. I like that. Shepherd's care like a flock in the wilderness. Ang mga Israelites, hinantulad sila ng flock. Pag sinasabing flock, ito po ay lubon ng mga tupa, and si Jesus ang kanilang pinaka-shepherd. Alam naman po natin, when they were in the wilderness, napakahabang istorya, the Lord protected them, provided them, and the presence of the Lord was with them. And in Psalms 81, dinggin mo o pastor ng Israel. Ikaw ay pumapatnubay sa Jose, which refers sa isa sa mga tribo, na parang kawan. Ikaw na nauupo sa ibabaw ng mga kirubin, sumilang ka to the chief positions, set to the tune of lilies, a testimony, a psalm of Asaph. Give ear, O shepherd of Israel,
who lead Joseph like a flock. You who sit enthroned upon the cherubim of the ark of the covenant shine forth. So si Jesus, ang tinutukoy po dyan, na shepherd of Israel. Sabi mo nga sa katabi mo, Jesus is my shepherd. Okay, Tagalogin natin. Si Jesus ang aking pastor. Hindi si Pastor Lito. No, hindi si Pastor Lito. Hallelujah. Praise God. Ang ating pastor ay ang ating Panginoon. Have you recalled yung tinuro ko na bilang si Lord ang leader? Hindi ka ililid sa kapahamakan eh. Hindi ka ililid sa kasamaan. Hindi ka ililid sa kasalanan. Once the Lord is leading you, ililid ka sa tama, mabuti at mainam. Is that clear and loud? Walang pagkakaiba sa will. Kaya dito mga kapatid, ito ang sabi naman, bilin sa Acts 20:28. Ingatan ninyo, itong ninyo mga kapatid, ito po ay mga apostles. Ingatan ninyo mga apostles ang inyong sarili. So the pastor must protect sa kanyang sarili. Hindi lang yan. At ang buong kawan. So maging ang congregation must also protect themselves na sa kanila ginawa kayong Espiritu Santo ng mga obispo. Hindi po yung sa obispo na upama, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. In English, sabi po dito, take care and be on guard for yourselves and the whole flock over which the Holy Spirit has appointed you. Bishops. Anong ibig sabihin ng bishop? Guardians. To shepherd. Ang ibig sabihin ng shepherd, tend and feed and guide. Yan ang ginagawa ni Pastor Lito. I-tend, i-feed, i-guide the church of the Lord or of God, which He obtained for Himself, buying it and saving it for Himself with His own blood. So dito sa amin ang Bible, ang church pala is the flock of the Lord. We are the flock of the Lord. Kaya nga tinatawag tayong tupa. Amen? Dati-dati, nung hindi ako nag-aaral ng Bible customs and traditions, hindi ako naniniwala na mayroong tinatawag na black sheep. Diba sa pamilya may tinatawag na black sheep. Pag sinasabing black sheep, yan ang pinakapasaway na anak. Pero, totoo pala talagang hindi lahat ng sheep puti. Mayroon talagang itim pala na sheep. Hallelujah. Pero, gayon pa man, maliwanag na ang church, the congregation, is the flock of the Lord. Amen? Hallelujah. So, sabi mo nga ulit sa katabi mo, we are the flock of the Lord. Participate tayo mga kapatid. Sabi natin, we are the flock of the Lord. Tayo ang mga tupa ng Jeremiah 3:15. Hallelujah. Anong sabi doon? At bibigyan ko kayo ng mga, plural, kasama na dyan si Pastor Lito. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban na kakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Sige, sa English magandang, I will give you spiritual shepherds. Kami na po yun. After my own heart in the final time, who will feed you with knowledge and understanding and judgment. Dito, madali. Kita niyo po kanina mga kapatid, ako nagbibigay ako ng interpretasyon agad. Pag sinasabi, huwag mong ibigay ang perlas sa baboy, in-explain ko kung anong perlas. Perlas is the word of the Lord. At ang baboy, ito yung may mga tao na pilit mong pinagbabago, ayaw magbago. Tama ba? So, I already interpreted. So, naiintindihan, may understanding kayo ngayon. May knowledge kayo ngayon. Amen? Hallelujah. So, tayo mga kapatid ay kakandiliin ng ating pastor sa understanding and knowledge. Okay, mga kapatid, sige po. Mayroon tayo 5 pag-aaralan. 5 S para po, 5 G pala. Praise God sa ating shepherd. So, Jesus is the great shepherd. Wala na pong pagtatalo yan. Siya ang dakila. Kami mga under shepherd lang kami. Kami ay mga nasa subordinate lang na ating kung ano sinabi ni Lord, yun din ang gagawin. 1 Peter 5:4. At pagkahayag ng Pangulo,
dati Pangulong, basa ko niyan. Ang tama palang pagbasa niya, Pangulo. Pangulong pastor ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kalwalatian. Sabi niya, and then when the chief shepherd, which is Jesus Christ, is revealed, you will win the conqueror's crown of glory. Actually, mga kapatid, masarap madatnan tayo. Pinag-uusapan namin, na sabi ko nga kay Sister Joy, gusto ko kung parang uuwi na ako ng langit, hindi naman kasi sila nangunguhan, Sister Joy, hindi naman kukunin ni Lord. Diba, gusto ko nang umuwi kay Lord, ayaw ka nang pa-hospital. Yung gusto ko yung mamatay na lang, agad mamamatay eh. Ipa-hospital ka pa, hospitalization, may sasadla mo yung mga tapos mamamatay ka rin naman pala. O di, huwag na pa-hospital, tapos tigok na lang agad. Tama ba, Sister Joy? Kasi kawawa minsan yung mga nagpapa-hospital, nauubos na isasadlang bahay, na ibibinta ang lupa, para lang ipa-hospital, tapos later, patay din. So, ang mga naiwan ang wala. Kaya sabi ko, Lord, kung gusto mo akong pauwiin na, kasi marami naman na nanalangin dito sa Highly Favored, din ako din na si Pastor. Tama ba? Oh, parang hindi totoo. Basta ayoko dumaan. O kung gusto man Lord bumalik, gusto ko malatnan akong marapture akong buhay. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Palapakan po natin ang Panginoon. So maganda yung may conquers. Kaya, ang Panginoon nating sinasamba, He is the great shepherd. Sabi natin great. Pangalawa, Jesus is the guarding shepherd. Maganda yung guarding shepherd. Yung nagpro-protecta. Basa tayo. Sabi po dito, 1 Peter 2:25, sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw. Datapwat ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong kaluluwa. Sabi po dito, for you were going astray like so many sheep. But now, sabi nga ninyo, now. Hindi hanggang ngayon naliligaw tayo, but now, you have come back to the shepherd and guardian, the bishop of your souls. So maliwanag mga kapatid, na tayo ay mayroong anong shepherd? Guarding shepherd. Bakit? Kaulitin ko, He is the guarding shepherd. Nakita niyo yung salitang guardian? Siya po ang nagbabantay sa atin. Ginagard tayo ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Napaka-protective ng Lord sa atin, pero tayo lang ang ayaw magpaprotekta sa Kanya. So, siya po ay guarding. Ano ba, Sister Joy, yung salitang guarding? Di ba yung nanay na guarding sa anak? Maingay, mabunganga. Ang daming mga bawal, ang daming mga sinasabi. Hallelujah. Pero again, guarding shepherd. Palampakan natin si Jesus. Pangatlo, Jesus is the guiding shepherd. Sabi nga ninyo, guide. Ay, wala na yata tao. Sabi ninyo, guide. So, siya po yung guiding shepherd natin. Basa tayo. Revelation 7:17, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila at sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay. At yan ang gusto ko, at papahiri ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. Maganda sa English, for the Lamb, which is Jesus Christ, who is in the midst of the throne, will be their shepherd, and He will guide them to the springs of the waters of life, and God will wipe away every tear from their eyes. Nasundan niyo po yung sinasabi ng Scripture, ang nasa gitna ng luklukan, which Jesus Christ as Lamb, sabi ng Bible, siya na po ang magiging pastor. At anong gagawin ng pastor? He will give, He will guide them
to the springs of the waters of life. Kaya malalaman mo kung si Lord ang nag-guide sa iyo dahil mabuti ang inyong mapupuntahan. Tama ba? You will know if the Lord is guiding you dahil maganda ang inyong mapupuntahan. And then, point number 4, praise God, hallelujah. Attribute number 4, Jesus is the gentle shepherd. Ako lang naman ang hard na shepherd. Pero si Lord, gentle. Maamo siya. Basa tayo. Hallelujah. Isaiah 40:11. Kanyang papastulin ang kanyang kawan na gaya ng pastor. Ang gagawin niya, kanyang pipisanin ang mga kordero. By the way, ang kordero, batang pastolya, batang tupa yan. Sa kanyang kamay, at dadalhin sila sa kanyang sinapupunan, wag kakalungin pa, at papatnubayan na marahan, yan, gentle, yaong mga nagpapasuso. Still here? Listening? Listening! Wala, kita nyo, wala nang sumasagot. Praise the Lord. Amen. In English, He will feed His flock like a shepherd. He will gather the lambs in His arm. Praise the Lord. He will carry them in His bosom and will gently lead those that have their young. Inaalalayan niya may mga anak. Inaalalayan niya yung mga nagpapasuso na tupa. At kinakalam niya mga babying tupa. At nilalagay niya sa kanyang lap. Ganon ka-gentle ang ating Panginoon. Amen? Amen. Yung mga walang kakayanan, praise God. Yung mga malambot pa ang tuhod, hindi nakakapaglakad pa ng maayos, hindi pa nakakatawid ng ilong, the Lord is carrying them, mga kapatid, or carrying them. Praise the Lord. Hallelujah. So, gano'n ka-gentle ang Panginoon. Kaya lang, take note hindi tayo mananatiling lambs. Alam nga, bilang paniwala ng aking church, ako, naging born again ako, nasa 32 years na. Alam nga, hanggang ngayon, lamb pa rin po ako. Hindi. Praise God. And by the way, inaral ko po yung tupa. Ang maturity pala ng tupa, Sister Joy, hindi siya years. Just a period of month. Months. Kasi, ipanganak kayo ng tupa, bilang ka lang ng buwan, magiging ina na yan, magiging tatay na yan. Walang 10 taon muna bago siya nanganak na tupa. So, lambs, ang maturity niya in just a period of months. Is that clear? Ngayon, i-apply natin sa spiritual. Tayo din ay mga dumaan sa pagkatupa. Dumaan tayo sa pagiging kordero. Are you in church? Dumaan din tayo sa pagiging lamb. Lahat naman tayo dumaan sa mga bagay na yan. Wala naman agad Sister Joy naging sheep. Dumaan tayo sa pagiging lamb. Ito yung tinatawag na baby Christian. Lahat tayo naging baby. Lahat tayo naging lambs. Pero, tumutugtog ka na, lamb ka pa ba? Hindi na. Umaawit ka na, lamb ka pa rin ba? Hindi na. Sumasayaw ka, ilang buwan ka na dito sa church. Tapos you will consider yourself as lamb. Ang sinasabi kasi ng Bible, yung lamb, kinakalom yan kasi wala pang kakayanan yan. Kinikir yan, pero again, hindi tayo mananatiling lamb. Soon or later, we will become sheep. Ang sheep, matured na yan. Amen? Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, gusto ko yan. Okay, last points. Matatapos na po ako. 5. Jesus is the good shepherd. Hallelujah. Pag sinasabing good, speaks about characteristics. Ang shepherd natin na sinasamba natin na si Jesus, mabuting Diyos. Sabi nga pa natin mabuti. At ang kabutihan ng Diyos,
Hindi mapagbabago yan ng sirkumstansya, hindi mapagbabago ng ano paman, mga kapatid. Ang kabutihan ng Diyos ay mananatiling kabutihan. John 10:11, tingnan niyo po. Ako ang mabuting pastor. Ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Mabuti ba ang Diyos? Mabuti ba ang Diyos? Sabi ng Bible, English tayo, praise God. I am the good shepherd. The good shepherd risks and lays down his own life for the sheep. May para your attention. Sino may problema sa inyo? Ako, malaki. Inibintala ko ni Archie ng electric pan eh. Sabi ko, bakit magbibinta pa si Archie? Hindi na lang magbigay sa church. Ba't bibintahan niya pa ako? Samantala, nakilala ng pasang-pasang ko na upa dito, mga kapatid. Hindi nyo alam? 6 months. Ako, I'm just, pag umara ko siya, parang lakas-lakas ko, no? Pero hindi niya alam ano mga sinasabi sa akin. So, sabi dito ng Bible, gusto ko lang po i-emphasize, lahat tayo may bata-bata. Si Sister Jenny, may mga bata-bata din yan, may mga pinagdadaanan. Si Michelle, may pinagdadaanan din. Alam ko kayo lahat, may mga pinagdadaanan. Wala namang hindi pinagdadaanan. Ang hindi lang, walang pinagdadaanan, yung patay. Pero as long as you live, kahit hindi ka nagsasalita, may struggle ka. Wala ba may struggle? And maybe your pastor do not know. Maybe others or fellow believers do not know. Si Sister Joy, alam mo lang minsan, walang bigas yan, pero marami pa silang mga pinagdadaanan na hindi ko alam, hindi pa nila kailangan pa alam sa akin lahat eh. Pero si Chacha meron din yan, si Miguel naman yan. Lahat tayo, tama? Parang hindi ka naniniwala. Walang yata may pinagdadaanan dito. Lahat tayo may pinagdadaanan, right? Amen. Okay, tingin kayo sa akin. The good shepherd risks and lays down his own life for the sheep. Gusto ko i-emphasize. Kung si Jesus, kaya niyang maibigay ang kanyang sariling buhay, kaya niya rin ibigay yung mga pangangailangan natin. Hindi niya ipagdalamag because He already laid down His life. Yung provision pa kaya. Kaya alam niyo po mga kapatid, si Pastor Lito, intindihin niyo minsan kapag ka-depress ako, pag depress ako ganito, maging maingat kayo, pag depress po ako or stress ako, ang nakikita ko mali. Hindi ko nakikita, hindi naman ibig sabihin na puro kayo mali, hari kayo ng sablay, hindi yun. Hindi ko lang nakikita yung inyong tamang nagagawa. Kita nyo kanina, ano nakita ko? Nakita ko yung practice ng linggo bawal. Pero hindi ko nakita na okay ang praise and worship, tama? Okay ang praise and worship, walang problema. Pero huwag kayong mag-alala, nag-alala ko kanina, hindi naman kasama i-upload yun, nakakahiya sa akin yun. Atin lang yun. Akala ko kanina, nagmamadali ako makiat kasi nagsimula na sila, wala pa ako. Sabi ko, nag-praise and worship na sila, Sister Joy, wala pa ang pastor. Kasi online, no, wala nang practice eh. Pinakinggan ko talaga. Tumigil mo lang ako sa baba. Tuloy-tuloy ikaw. Nagsimula na sila. Ngayon lang ako pumas. Gusto ko na umuwi eh. Late ako eh. So we have our own struggles, right? Walang vision. Sige, next. Isama po natin. Jesus is the great shepherd, guarding shepherd, guiding shepherd, gentle shepherd, ang good shepherd. Gusto ko ito mga kapatid. Malapit na matapos. Matthew 9:36. Datapwat ng makita niya ang mga karamihan. Kasama tayo dyan, Sister Joy. Sa panahon nila, may karamihan. Ito din, karamihan din tayo. Ay nahabag si Jesus sa kanila. Bakit? Sapagkat pawang, pawang nangahahapis. Ano nangyari na kay Archie? Praise God.
Hallelujah. Pawang hahapis. At nangangalat, naggaya ng mga tupa na walang pastor. Alam niyo po, yung mga nag-i-struggle, yung may mga pinagdadaanan, we were likened. Naintindihan niyo ba ako? Yung may mga pinagdadaanan, inilintulad tayo sa mga tupa na walang pastor. Praise God. At ang sabi ng Bible, Jesus moved with compassion. Sabi po, asa na ba yung Archie? Ako, mayroong demonyo naman dyan. Nandun na tayo sa magandang Hallelujah. So, balik tayo, praise God. Sabi po dito sa English, Amplified, when he saw the throngs, he was moved with pity and sympathy for them. Gusto ko i-emphasize ito because they were bewildered, harassed, and distressed. Yan, distressed, and dejected, and helpless, like sheep without a shepherd. So gusto ko po ipaunawa sa inyo, yung crowd kasi na sumusunod kay Jesus noon, may kanya-kanyang pangangailangan. Mayroong may sakit, mayroong may prayer, mayroong everything. Kaya when Jesus saw them, He was moved with sympathy and passion. Tama ba? He moved with pity and passion na awang Panginoon. Ngayon, dali natin sa ating panahon. We also as strongs or congregation, may kanya-kanya rin tayo pinagdadaanan. Every time that the Lord saw us, parang wala tayo ng mga shepherd. Walang nangangalaga sa atin. And the Lord always saw you with pity. Ganda ng Sister Joy, pag tinitinang ka ni Lord, naawa. Kaya nga sabi ko kaya, wala ba kayong puso sa pastor niyo? Laki na lang problema, binibintahan niyo pa. Nangungonsensya na ako kay Lanchoy tsaka kaya na, yung ginukonsensya ko, may kanya din, problema. Sige, sabi-sabi natin basahin yung Psalms 23. Malakas na, church, malakas. Umpisa natin sa Tagalog at Archie. Taas ka, taas. Okay. 1, 2, 3, go. Sabay-sabay. Malakas. I-declare natin. Ang Pinoon ang aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa. Lakasan pa natin. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Verse 4. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Nakasan pa natin. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang ko sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahira ng aking ulo ng langis, ang aking sarong ay inaapawan. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Basahin natin sa English. He leads me in the paths of righteousness, uprightness. Right now sa verse 4 lang tayo. Verse 1, the Lord. Praise God. Wala na yata. Sige, start tayo sa 4. Balik tayo. He leads me. Sige, sabay-sabay. He leads me in the paths of righteousness, uprightness, and right standing with Him, not for my earning it, but for His name's sake. Yes, though I walk through the deep, sunless valley of the shadow of death,
For you are with me. Your rod to protect and your staff to guide, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my breathing cups runs over. Sabi ko sabay-sabay eh. Halakatin nila yung iba. Masyad ka talagang buntok niya. Hallelujah. 6. Sabay-sabay malakas. Surely, on only goodness, mercy, and unfailing love shall follow me all the days of my life, and through the length of my days, the house of the Lord is precious shall be my dwelling place. Ito yung sakap natin, mga kapatid. Tingnan niya ha. Nandyan, He is your shepherd in sufficiency. Sabi ng Bible, tingin na, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sufficiency. He is your shepherd in satisfactory. He leads me to the streams water. He guides me sa green pasture. Nandiyan ang satisfaction. He is your shepherd in stability. Sa verse 3, He is your shepherd in sanctity. Dinadala ka sa righteousness. He is your shepherd in security. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Pinaghahanda ka ng sa kahit lumakad ka sa libis ng kamatayan, may protection ng Lord, ng security. He is your shepherd in serenity. And then He is your shepherd in success. Bilhin mo, He prepares a table in front of the enemy. Success yun. And then He is your shepherd supernaturally. He anoints you with oil, and He is your shepherd in surety. Surely, ibig sabihin, katiyakan. And last, He is your shepherd in spirituality. Bakit spirituality? Sabi niya, your house will be my dwelling place forever. Maganda. Ano man ang problema natin, Sister Joy? Mag-church pa rin tayo, no? Hindi naman problema, hindi na mag-church. That's not the solution. Amen? So again, mga kapatid, every time that God saw you, He always moved with compassion. Kaya pag nakikita ako ni Lord, naawa si Lord. Pag nakikita ka, naawa si Lord. Every time that He saw you, He always moved with. Alam niyo po, wala na ang puso si Lord kung hindi makakawa sa atin, di ba na? May mga gabi na hindi tayo nakakatulog. May mga gabi na isa ka magpahinawa, kapag kasi nakalkang isipan. Doon yun na, pag nakikita ka kaya ni Lord, okay lang kaya siya. Hindi. Kasi ang Lord natin, may puso. Always move with pity and passion.